Villahera family, Esther Austria, Bomantis, Beloy, at Jerry Diga, Reyes family ng San Juan, Villa Hermosa, Mayra and Gian Computer Shop, Nelson, Alberto de la Cruz, Jeronimo, Manny, July, Bernal, Edgar Francisco, Santiago family, Norma, Lito, Tis Reyes ng Punta Santa Ana, Ernesto and Kadju. Muli sa Biyernes, mayroon tayong meeting hinggil dito sa ating kinaharap na problema sa Browning Road. Okay, Rick. At sabi nga ng ating kasamahang Olidan, may meeting tayo sa susunod na Biyernes at maaaring magkaroon na ng magandang development. Ang kaso natin ito, baka dumating ang Biyernes na yun, meron na tayong isang magandang balita. Kaya konting tiis pa mga kasamang OFW na complainant ng Browning Road. Okay, thank you. At syempre, si Amado Bruce. Muli, hinihingi ko sa Korte Suprema at sa lahat ng maestrado ng 3rd Special Division na magpusong Pilipino kayo. Maawa kayo sa lahat ng OFWs na miyembro ng Browning Road. Please lang, maawa kayo sa amin. Di bali na doon sa Browning Road dahil ang pag-aari niyan ay kano. Kaya dito na lang kayo sa amin. I-upol nyo ang inyong amor at pagmamahal sa mga Pilipinong OFWs. Salamat po. Yes, thank you very much. Siyempre, ating international advisor, Ian. Iba naman yung message ko ngayon naman, Kasal. Hindi lang naman to para sa mga OFWs natin nakikinig, para na rin sa Korte Suprema, no? Although I'm a financial advisor and very much in favor of making money. Hindi naman po maganda siguro na jojosin natin tong pera, no? At huwag naman nating tingnan na ang mga OFWs is they're just doing this for the sake of the award or the reward money. Tiro po ay para sa dignidad nga ng ating mga Pilipino at gusto po talaga nilang umunlad ang kanilang buhay. No? Kung hindi papatagalin pa po natin to at papaboran pa po natin ang mga kano na hindi naman natin kaano-ano, no? Is parang binababa niyo po ang mga dignidad ng ating mga OFWs na gusto nang baguhin ang kanilang kapalaran o ang kanilang future, lalong-lalo na ng kanilang mga apo at mga anak. Okay, yun lang po. Okay, thank you very much. Meron pa yata ang dagdag si Manny. Muli, Madam President, nananawagan kami sa inyo. Sana puntahan nyo na ang mga justice at nananikluhod ang mga OFW na ilabas na nila ang final and executory decision dahil nga ito ang makakasalba ng ating bansa dahil ang dollar dito papasok yung 609 million US dollar with interest. With interest. Kaya malaking bagay ito sa ating mga manggagawang OFW at maraming maano rito ng gobyerno sa mga sa ekonomiya at lalago ang ating ekonomiya lalo. Okay, thank you very much, Manny. Dahil nga po ng sinabi ni Ian kanina, alam po, hindi lang ginagawa ito marahil ng mga OFWs dahil sa pangikinabangang pera, kundi na hindi nila, no? At kung makikita po natin ay halos araw-araw naman po ng mga balita na meron pong mga OFWs na nanggaling sa iba't ibang panig ng mundo na may mga problema sa kanilang mga employer. Hindi po kaya ang dahilan nito kung bakit patuloy na may mga OFWs na nahihirapan sa kanilang mga trabaho ay dahil na rin sa kasong ito na kung saan ay kung may papakita natin na ipinagtatanggol ng ating pamahalaan ng ating mga OFWs ay tiyak na baka mawala na ang mga umuuwing OFW na may problema sa kanilang mga foreign employer. At ang mga OFW po na umuuwi na may problema ay hindi po ninyo maitatanggi at maitatago dahil halos araw-araw sila'y laman ng balita mula sa pahayagan, sa telebisyon at sa radyo. Magandang gabi po!